Guys, may mga nagtanong sa akin, paano daw bang pumasok sa University of Cambridge dito sa England? Alam ko na hindi naman lahat ay nag-i-interest sa pumasok dito, pero yung iba posible na gustong matutunan lang kaya nagtatanong, o kaya baka yung iba naman ay patuloy nga na pumasok. Kaya ibibigay ko sa inyo. Sa mga undergraduate, na ang requirement ay una A-levels, meaning kailangan mag-take ng A-level exam. Itong A-level exam ay binibigay mismo ng University of Cambridge plus iba pang organization, pwede ninyong i-google yan. So yung A-levels na yan, pwede ka mag-take ng exam sa 3 fields na pinag-aralan mo at kailangan doon ay makakuha ng grade na letter A. Yan, kaya AAA ang makukuha. Pero may mga university kamukha ng Cambridge, Oxford, LSE, no? Nang hinihingi ay A asterisk AA. Meaning yung isa doon sa A na yon ay hindi basta A, kundi highest possible grade. At least isang subject at saka 2 subject na AA. Guys, iba pa to sa high school diploma, no? So high school graduate ka, pupunta ka ng kolehiyo dito, hihingan ka ng A-level results. Yan ang una. Pangalawa ay bibigyan ka rin ng examination mismo ng University of Cambridge na specific doon sa gusto mong kunin na kurso. Halimbawa, gusto mong pumasok ng physics. So yung department na yan ay bibigyan kanila ng exam. Yun na yung pinaka-entrance exam mo. O gusto mong pumasok sa engineering. So baka may bibigay sila sa inyo na mathematics, no? So depende sa kurso ay yun din ang related doon para malaman lang kung may aptitude ka. Pangatlo ay bibigyan kanila ng interview o i-require ka na mag-interview at syempre ang kailangan ay magaling ka sa interview, alam mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo, titingnan nila ang personalidad mo. Pang-apat, kailangan ang proficiency exam. So meron mismo sarili ang Inglaterra ay may IELTS o kaya TOEFL. So may mga required grades para makapasok sa undergrad. Para naman sa mga gustong mag-masters o kaya PhD ay unang-una kailangan ng strong undergraduate degree. So ano ibig sabihin yan? Ang requirement nila ay minimum na high second honors na level. Ibig sabihin yan, yung aplikante ay minimum na magna cum laude o kaya summa cum laude. Pero kung sakali man ang honor sa undergrad, no, galing sa Pilipinas ay let's say cum laude, pero marami kang ibang strength, may possibility pa rin na makapasok. No? Yan ang una, strong undergraduate degree. Ngayon, kung papasok ka ng PhD, may ilang kurso ng PhD na may required, syempre, na masters. However, may mga kurso na pagpapasok ka ng PhD, hindi kailangan na may masters ka. Yun ang kaibahan ng English system. So, pwedeng undergrad ka sa Pilipinas, papasukan mo rito ay straight PhD na. So, yan ang pangalawa. Graduate to, Pangatlo, kailangan ng malalakas na recommendation. Usually, 3 hinihingi nila. So, yung mga professors mo na nag-excel ka talaga, hihingan nila yan na mag-submit ka, no, ng rekomendasyon galing sa mga tao na ito. Pangapat, kailangan din mag-submit ng proficiency, no, para sa undergrad. May level na hinihingi na gusto lang masigurado na pagdating mo rito, nakinig ka ng mga lectures, kaya mo makipagtalastasan, kaya mo magsulat ng high level na English. And then, kailangan din na may statement of purpose ka. Gusto mo malaman anong plano mo sa buhay, ba't ka nag-aaral nito, anong gusto mong gawin sa degree na ito, anong pakinabang mo sa degree na ito, anong posibleng impact mo sa lipunan kapag kinuha mo ang degree na ito. Siyempre, kailangan din mag-submit ng transcript of records, pero itong babanggitin ko na pinakahuli ang isa sa pinakamahalaga sa lahat na kapag hindi pasado ito, ay hindi kayo tatanggapin sa master's or PhD dito. Kailangan mag-submit ng research proposal. Yes, you heard me right, guys. Research proposal. Sa atin, pag papasok ng master's or PhD, or master's halimbawa, mag-enroll ka lang talaga. Gusto mong pumasok halimbawa ng isang subject, no? Mag-enroll ka lang, no? Or baka may entrance exam, pero hindi ka hinihingan agad ng research proposal. Dito, bago ka palang pumasok, ina-expect nila na alam mo talaga gusto mong gawin. So, posible na may background ka sa area na yun on education, o kaya may background ka tungkol sa international relations, o kung wala ka mang personal na background, wala kang naaral tungkol doon, ay gusto malaman, interesado ka ba talaga rito? Meaning, nag-devote ka rin ng time previously prior to your application na nag-research kahit papano. Kasi makikita nila dyan kung may
potential ka na gumawa ng research kasi research talaga ang mahalaga sa graduate degree. So, pag papasok ka pa lang, nag-a-apply ka pa lang, may research proposal ka na. Hindi nila in-expect na perfect na agad yung research proposal. Pero nasahan nila na malinaw sa isip mo kung ano ang pag-aaralan mo dito. Dahil yun ang magiging basihan para ihanap ka nila ng supervisor. Research proposal is one of the most important requirements. Kapag yung mga yan ay pasado ka, nahanapan ka ng supervisor, kailangan tanggapin ka ng isang department, kailangan tanggapin ka ng isang kuleyo, kailangan pasado ka sa panlasa ng Board of Graduate Studies o ng university, then pwede kang tanggapin dito sa University of Cambridge. So guys, maraming salamat sa panonood nyo sa ating video kung paano ba pumasok sa University of Cambridge ng England. Ito ang inyong Mr. Education, nagpapasalamat sa inyo sa panonood ng ating video. Babalik ako, promise. Bye for now and ciao!